Isang tanghali na nagpapaso ang sikat ng araw sa malawak na Hacienda Paraiso ng pamilya De La Cruz. Ang simoy ng hangin, na dati ay nagdadala ng matamis na amoy ng tubo, ay tila nagbabanta ng ibang usok. Sa abot tanaw, ang walang katapusang taniman ng tubo ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit mayroong kakaibang dilaw na nagkukubli sa dulo ng isa sa mga hilera. Hindi nagtagal, isang ulap ng maitim na usok ang biglang bumulwak mula sa dakong iyon. Kasunod nito, ang kakilakilabot na tunog ng mga sumasabog na puno at ang malakas na paglagablab ng apoy. Isang malaking sunog ang sumiklab sa taniman ng tubo. Mabilis itong kumalat, pinapakain ng tuyong dahon at ng nag-aalab na hangin. Ang nakababahalang pulang kulay ng apoy ay sumasalamin sa asul na kalangitan, habang ang usok ay dahan-dahang lumulukob sa hangin. Ang panganib ay mabilis na lumalapit sa komunidad ng mga kasama. Ang mga maliliit na bahay na gawa sa nipa at ang bodega ng palay na pinaghihirapan ng lahat. Sa gitna ng lumalaking gulo at takot, isang anino ang mabilis na kumilos. Ito si Amara Sison, isang dalagang kasambahay sa hacienda. Hindi siya tulad ng ibang kasambahay. Kilala siya sa kanyang mabilis na pag-iisip, matalas na obserbasyon at malalim na pagkakaintindi sa lupain. Lumaki siya sa hacienda, alam niya ang bawat liko ng ilog, bawat uri ng halaman at bawat ugali ng panahon. Kaya nang makita niya ang paglagablab ng apoy, hindi siya nag-atubili. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng usok. "Apoy! May sunog! Lumikas na kayo!" Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumatakbo sa mapurol na lupa, diretso patungo sa peligro. Nakita niya ang ilang mga kasama, dasis at kamamwarmwa na natataranta. Ang iba ay umiiyak, ngunit karamihan ay nakatayo lamang, parang pinako sa kinatatayuan. Tinitignan ang papalapit na kapahamakan. "Huwag kayong matakot. Magsama-sama tayo. Ang mga bata at matatanda sa gilid ng ilog, dalian nyo." Utos ni Amara, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kakaibang awtoridad na kinailangan sa sandaling iyon. Mabilis siyang nagpaliwanag sa mga kasama kung paano gumawa ng firebreak gamit ang mga kalaykay at pala upang alisin ang mga tuyong tubo at lupa. "Doon, sa gilid ng kanal, makakatulong yan para hindi kumalat." Aniya, itinuturo ang direksyon. Kasama ang ilang kalalakihan, si Amara ay kumuha ng mga timba at balde. Mabilis na lumapit sa malapit na sapa at nagsimulang magbomba ng tubig, kahit alam niyang kulang ito. Ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang mabilis na pagpaplano, at ang kanyang walang takot na paghaharap sa apoy ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga natataranta. Ang bayanihan spirit ay biglang nag-alab, hindi dahil sa utos ng mga may-ari, kundi dahil sa pangunguna ng isang kasambahay. Ang bawat isa ay tumulong, nagtutulungan, pinagtatanggol ang kanilang munting mundo bago pa man dumating ang mga may-ari. Sa hindi kalayuan, sakay sa kanyang kabayo, si Don Rafael de la Cruz, ang bunsong anak ng pamilya, ay pabalik mula sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Ang pagiging sariwang dating niya mula sa lungsod ay nagbigay sa kanya ng ibang pananaw sa mundo. Kasalukuyan niyang sinusuri ang ilang bahagi ng taniman para sa kanyang proyekto sa agrikultura nang makita niya ang umuusok na ulap at ang naglalagablab na apoy. Agad siyang nagmamadali patungo sa pinangyarihan. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawin ng kaguluhan, ngunit sa gitna nito, isang babae ang namumukod tangi. Nakita niya si Amara. Ang kanyang buhok ay may bahid ng abo, ang kanyang mukha ay pawisan at marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Hindi siya naguutos ng may pagmamataas, bagkus ay nagtuturo ng may pagmamalasakit, nagtatrabaho kasama ang iba, hindi naiiba sa kanila. Nakita ni Rafael ang kakayahan nitong manguna, ang kanyang praktikalidad.
at ang kanyang matinding tapang. Ito ay isang tanawin na hindi niya kailanman nakita mula sa isang kasambahay, lalo na sa isang lipunang lubhanghati sa estado. Ang kanyang pananaw sa mundo, lalo na sa mga tao sa hasyenda, ay biglang nagbago. May kakaibang kislap sa mga mata ng dalaga. Isang kislap na tila hindi nasusunog ng apoy, kundi nagpapaliyab dito. Sa wakas, pagkalipas ng ilang oras ng pagpupunyagi at sa pagdating ng mga truck ng tubig ng hasyenda at ng mga tauhan ni Ricardo, ang panganay na anak at tagapamahala ng hasyenda, ay unti-unting nakontrol ang sunog. Ngunit ang pinsala ay malawak. Isang malaking bahagi ng taniman ay naging abo at ilang kasama ang nagtamo ng bahagyang paso at usok. Habang naglalaho ang huling kislap ng apoy at ang usok ay dahan-dahang nawawala, lumapit si Doña Elena de la Cruz, ang matriarka ng pamilya. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Ngunit hindi para sa mga nasunog na tubo, kundi para sa imahe ng kanilang pamilya. Nakita niya si Amara, na kasalukuyan pang tumutulong sa paggamot sa mga nasugatan. Ang kanyang presensya ay kitang-kita sa gitna ng kaguluhan. Amara Sison, ang malamig na tawag ni Doña Elena. Ang tinig nito ay matalas, tumatagos sa katahimikan ng pagod. Ano ang ginagawa mo riyan? Hindi mo trabaho ang mga bagay na ito. May mga kapataz at mga tauhan para sa ganyang bagay. Dapat nasa kusina ka o sa paglilinis ng bahay. Tiningnan ni Amara ang Donya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa kabila ng pagkapagod. Ginawa ko lang po ang dapat, senyora. Malapit na po sa mga bahay namin ang apoy. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Dapat mong manatili sa iyong lugar, Amara. Sagot ni Doña Elena. Tinaasan siya ng kilay. Huwag kang makialam sa mga bagay na higit sa iyong abot. Hindi ka leader dito. Naiintindihan mo ba? May pagbabanta sa kanyang tinig. Ito ay isang paalala sa kanyang posisyon, sa kanyang lugar sa lipunan na hindi dapat lampasan. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng init sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa init ng apoy, kundi sa init ng galit. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado, yumuko ng bahagya. Opo, senyora. Nilingon ni Doña Elena si Rafael na nanonood mula sa di kalayuan. Ang kanyang tingin ay sapat na upang sabihin ang lahat. Rafael, umuwi na tayo. Hayaan mo na ang mga bagay na ito sa mga dapat gumawa. Ngunit habang sila ay paalis, hindi maiwasan ni Amara na tingnan ang mga natunaw na tubo at ang kakaibang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi ito ordinaryong sunog. Mayroong kakaibang amoy. Hindi lang ng nasusunog na tubo, kundi parang may kemikal. Mayroon siyang pakiramdam na mayroong iba pang nangyari. Isang bagay na mas malalim kaysa sa isang simpleng aksidente. Ito ay isang damdamin na gumagambala sa kanyang kalooban. Isang paalala na ang Hacienda Paraiso ay mayroong mga sikreto na mas mapanganib pa kaysa sa naglalagablab na apoy. At sa kanyang puso, mayroong isang kakaibang kutob na ang pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kabanata sa kanyang buhay. Ang abo mula sa nagdaang sunog ay nanatili pa rin sa hangin ng Hacienda Paraiso. Isang malungkot na paalala ng nagdaang kapahamakan. Subalit, sa kabila ng pinsala, ang buhay ay patuloy na gumulong. Si Amara, tulad ng dati, ay abala sa kanyang mga gawain. Naglilinis, naghahanda ng pagkain, at inaasikaso ang pang-araw-araw na pangangailangan ng malaking bahay ng mga De la Cruz. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na paggawa, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang huling mga salita ni Doña Elena ay nagpaalala sa kanya ng kanyang lugar. Ngunit ang amoy ng usok na may bahid ng kemikal na kanyang naamoy sa pinangyarihan ng sunog ay patuloy na gumugulo sa kanyang kalooban. Ito ay isang uri ng usok na hindi nagmumula lamang sa nasusunog na tubo. Samantala, si Don Rafael ay hindi rin mapakali. Ang imahe ni Amara,
Ang dalagang matapang na walang takot na sumugod sa apoy. Ang kanyang mga mata na nagliliyab sa determinasyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, nakasanayan niyang makita ang mga kasambahay bilang mga anino lamang sa likuran, mga taong nariyan upang magsilbi, hindi upang mamuno o magpakita ng pambihirang tapang. Ngunit si Amara ay iba. Siya ay mayroong kislap, isang kaluluwang buhay na nagtatago sa likod ng simpleng uniforme. Kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Amara sa likod ng bahay, lumapit si Rafael na may hawak na isang libro. "Amara," bati niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon. "May mga nasugatan pa rin ba mula sa sunog? Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam kang mga halamang gamot na makakatulong para sa mga paso at usok." Tumingala si Amara, nagulat sa paglapit ni Rafael. Yumuko siya ng bahagya, ipinapakita ang kanyang paggalang. "Magandang hapon po, Don Rafael. Mayroon pa rin po ngunit unti-unti na pong gumagaling. Sa mga paso po, ginagamit namin ang malunggay o lagundi na dinidikdik at nilalagay sa sugat. Para sa usok naman po, pinaiinom namin sila ng mainit na tubig na may luya." Tinuro niya ang ilang halaman sa gilid ng bakod. "Iyan po ang lagundi. Napakahusay sa ubo at sipon." Napangiti si Rafael. "Maraming salamat, Amara. Hindi ko alam na meron kang malawak na kaalaman sa mga halamang gamot. Lumaki ka ba rito sa hasyenda?" "Opo, Don Rafael," sagot ni Amara, bahagyang nag-aalangan. "Mula po bata pa ako, ang lola ko po ang nagturo sa akin ng mga iyan. Sabi niya po, ang lupa ang pinakamabuting manggagamot." "Kung gayon," sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nananabik, "marahil ay may alam ka rin sa mga kwentong bayan ng lugar o ang kasaysayan ng hasyenda. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa buhay dito, hindi lang sa kung ano ang nakasulat sa mga libro." Mula noon, nagkaroon sila ng mga tagong pag-uusap. Sa mga sandaling maluwag si Amara sa kanyang mga gawain, madalas siyang lapitan ni Rafael. Minsan, sa ilalim ng lumang puno ng mangga, ibinabahagi ni Rafael ang mga libro na binabasa niya. Mga nobela tungkol sa revolusyon, mga aklat sa agrikultura, at mga pilosopiya mula sa malalayong lugar. Nagkaroon ng kakaibang mundo si Amara sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ipinakita ni Amara kay Rafael ang tunay na buhay sa hasyenda. "Mahirap po ang buhay namin, Don Rafael," minsang sabi ni Amara habang itinuturo ang mga kubo ng mga kasama na halos gumuho na. "Ang tubo po ay ang aming buhay, pero hindi po namin nakukuha ang sapat na bayad. Hindi na po nga halos sapat para sa pagkain ng aming mga pamilya. Lalo na po ngayon, simula nang maging si Don Ricardo ang namamahala." Narinig ni Rafael ang mga kwento ng kawalan ng katarungan, ang pagputol ng rasyon, ang pagtaas ng upa sa lupang dati walang bayad, ang sapilitang pagpapautang na lalong nagbaon sa mga kasama sa utang, ang kanyang pananaw na hinubog ng kanyang pag-aaral sa Maynila at ng kanyang mapagmalasakit na puso ay lalong lumawak. Nakita niya ang isang sistema ng pang-aapi na dating nakatago sa ilalim ng matatamis na salita at sining ng pagiging Maginoo. "Hindi ko akalain na ganito kahirap ang sitwasyon." Bulong ni Rafael, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. "May magagawa kaya ako para makatulong?" Ngunit ang kanilang pagiging malapit ay hindi nagtagal ay napansin. Si Doña Elena, na may matatalas na mata, ay madalas na nakikita silang nag-uusap sa sulok. Hindi rin nagtagal. Dumating sa hasyenda si Senyorita Isabela Reyes, ang anak ng isang makapangyarihang pamilya mula sa kalapit na lalawigan. Si Isabela ay maganda, mayaman, at puno ng yabang. Siya ang itinadhana para kay Rafael ayon sa kagustuhan ng mga De la Cruz. Sa unang pagtatagpo ni Isabela at Amara, kitang-kita ang paghamak sa mga mata ng senyorita. Isang hapon, habang nagliligpit si Amara ng mga pinagkainan sa mesa,
Sinadyang ibuhos ni Isabela ang kaunting kape sa sahig, malapit sa paanan ni Amara. Hindi mo ba nakikita yan, Inday? Malamig na sabi ni Isabela. Hindi mo ba alam kung paano maglinis ng maayos? Ang dumi ng bahay na ito. Yumuko si Amara at mabilis na pinunasan ng sahig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ipagpaumanhin ninyo po, senyorita. Psst! Sambit ni Isabela. Tumingin kay Rafael na tahimik na nanonood. Rafael, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang mga kasambahay ninyo. Napakabagal at walang kaayusan. Pinilit ni Rafael na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Bawat tao ay may sariling galing, Isabela. Hindi natin sila pwedeng husgahan batay lamang sa kanilang posisyon. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Tila masyado ka namang mapagpatawad, Rafael. Sagot ni Isabela na may bahid ng panunuya. Dapat mong tandaan ang iyong katayuan. Mayroon tayong dapat panatilihin na imahe. Ang mga salitang ito ay tumagos hindi lamang kay Rafael, kundi pati na rin kay Amara. Ang di nakikitang pader sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila lalong tumibay, ngunit sa puso ni Amara, ang pagmamalaki ay lalong nag-alab. Habang nagpapatuloy ang mga araw, nagsimulang mapansin ni Amara ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, habang inaayos niya ang opisina ni Don Ricardo, nakita niya ang isang ledger na nakabukas sa mesa. Hindi man siya nakapag-aral ng husto, ngunit nakikita niya ang mga hindi magkakaugnay na numero, ang mga malalaking halaga na nawawala, at ang mga lumalaking utang ng mga kasama na tila hindi na kailanman mababayaran. Mayroon ding mga kasama na biglang nawawala. Isang araw, ang pamilya ni Mang Tonyo na kapitbahay niya mula pagkabata ay bigla na lamang umalis sa gitna ng gabi. Iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Nang tanungin niya ang iba, ang tanging sagot nila ay pinatalsik sila. Ngunit walang malinaw na paliwanag. Ang kanilang mga lupang sinasaka na matagal na nilang inaalagaan ay ipinaubaya sa iba. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa isip ni Amara. Ang sunog, ang hindi malinaw na mga transaksyon sa libro, ang biglaang pagkawala ng mga kasama. Parang mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Ang kanyang kutob mula sa sunog ay lalong lumakas na ito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang simula ng mas malalim na lihim na nakabaon sa puso ng Hacienda Paraiso. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang totoo. Ang abo mula sa nagdaang sunog ay nanatili pa rin sa hangin ng Hacienda Paraiso. Isang malungkot na paalala ng nagdaang kapahamakan. Subalit, sa kabila ng pinsala, ang buhay ay patuloy na gumulong. Si Amara, tulad ng dati, ay abala sa kanyang mga gawain. Naglilinis, naghahanda ng pagkain, at inaasikaso ang pang-araw-araw na pangangailangan ng malaking bahay ng mga De La Cruz. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na paggawa, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang huling mga salita ni Doña Elena ay nagpaalala sa kanya ng kanyang lugar. Ngunit ang amoy ng usok na may bahid ng kemikal na kanyang naamoy sa pinangyarihan ng sunog ay patuloy na gumugulo sa kanyang kalooban. Ito ay isang uri ng usok na hindi nagmumula lamang sa nasusunog na tubo. Samantala, si Don Rafael ay hindi rin mapakali. Ang imahe ni Amara, ang dalagang matapang na walang takot na sumugod sa apoy, ang kanyang mga mata na nagliliyab sa determinasyon, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, nakasanayan niyang makita ang mga kasambahay bilang mga anino lamang sa likuran, mga taong nariyan upang magsilbi, hindi upang mamuno o magpakita ng pambihirang tapang. Ngunit si Amara ay iba. Siya ay mayroong kislap, isang kaluluwang buhay na nagtatago sa likod ng simpleng uniforme. Kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Amara sa likod ng bahay,
Lumapit si Rafael na may hawak na isang libro. Amara, bati niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon. May mga nasugatan pa rin ba mula sa sunog? Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam kang mga halamang gamot na makakatulong para sa mga paso at usok. Tumingala si Amara. Nagulat sa paglapit ni Rafael. Yumuko siya ng bahagya. Ipinapakita ang kanyang paggalang. Magandang hapon po, Don Rafael. Mayroon pa rin po, ngunit unti-unti na pong gumagaling. Sa mga paso po, ginagamit namin ang malunggay o lagundi na dinidikdik at nilalagay sa sugat. Para sa usok naman po, pinaiinom namin sila ng mainit na tubig na may luya. Tinuro niya ang ilang halaman sa gilid ng bakod. Iyan po ang lagundi. Napakahusay sa ubo at sipon. Napangiti si Rafael. Maraming salamat, Amara. Hindi ko alam na meron kang malawak na kaalaman sa mga halamang gamot. Lumaki ka ba rito sa hasyenda? Opo, Don Rafael. Sagot ni Amara. Bahagyang nag-aalangan. Mula po bata pa ako, ang lola ko po ang nagturo sa akin ng mga yan. Sabi niya po, ang lupa, ang pinakamabuting manggagamot. Kung gayon, sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nananabik. Marahil ay may alam ka rin sa mga kwentong bayan ng lugar o ang kasaysayan ng hasyenda. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa buhay dito, hindi lang sa kung ano ang nakasulat sa mga libro. Mula noon, nagkaroon sila ng mga tagong pag-uusap. Sa mga sandaling maluwag si Amara sa kanyang mga gawain, madalas siyang lapitan ni Rafael. Minsan, sa ilalim ng lumang puno ng mangga, ibinabahagi ni Rafael ang mga libro na binabasa niya. Mga nobela tungkol sa revolusyon, mga aklat sa agrikultura, at mga pilosopiya mula sa malalayong lugar. Nagkaroon ng kakaibang mundo si Amara sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ipinakita ni Amara kay Rafael ang tunay na buhay sa hasyenda. Mahirap po ang buhay namin, Don Rafael. Minsang sabi ni Amara habang itinuturo ang mga kubo ng mga kasama na halos gumuho na. Ang tubo po ay ang aming buhay, pero hindi po namin nakukuha ang sapat na bayad. Hindi na po nga halos sapat para sa pagkain ng aming mga pamilya. Lalo na po ngayon, simula nang maging si Don Ricardo ang namamahala. Narinig ni Rafael ang mga kwento ng kawalan ng katarungan, ang pagputol ng rasyon, ang pagtaas ng upa sa lupang dati walang bayad, ang sapilitang pagpapautang na lalong nagbaon sa mga kasama sa utang. Ang kanyang pananaw na hinubog ng kanyang pag-aaral sa Maynila at ng kanyang mapagmalasakit na puso ay lalong lumawak. Nakita niya ang isang sistema ng pang-aapi na dati nakatago sa ilalim ng matatamis na salita at sining ng pagiging Maginoo. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang sitwasyon. Bulong ni Rafael, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. May magagawa kaya ako para makatulong? Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit ang kanilang pagiging malapit ay hindi nagtagal ay napansin. Si Doña Elena, na may matatalas na mata, ay madalas na nakikita silang nag-uusap sa sulok. Hindi rin nagtagal. Dumating sa hasyenda si Senyorita Isabela Reyes, ang anak ng isang makapangyarihang pamilya mula sa kalapit na lalawigan. Si Isabela ay maganda, mayaman, at puno ng yabang. Siya ang itinadhana para kay Rafael, ayon sa kagustuhan ng mga De la Cruz. Sa unang pagtatagpo ni Isabela at Amara, kitang-kita ang paghamak sa mga mata ng senyorita. Isang hapon, habang nagliligpit si Amara ng mga pinagkainan sa mesa, sinadyang ibuhos ni Isabela ang kaunting kape sa sahig, malapit sa paanan ni Amara. Hindi mo ba nakikita iyan, Inday? Malamig na sabi ni Isabela. Hindi mo ba alam kung paano maglinis ng maayos? Ang dumi ng bahay na ito. Yumuko si Amara at mabilis na pinunasan ang sahig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ipagpaumanhin ninyo po, senyorita. Tsk! Sambit ni Isabela. Tumingin kay Rafael na tahimik na nanonood. Rafael, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang mga kasambahay ninyo.
napakabagal at walang kaayusan. Pinilit ni Rafael na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Bawat tao ay may sariling galing, Isabela. Hindi natin sila pwedeng husgahan batay lamang sa kanilang posisyon. Tila masyado ka namang mapagpatawad, Rafael. Sagot ni Isabela na may bahid ng panunuya. Dapat mong tandaan ang iyong katayuan. Mayroon tayong dapat panatilihin na imahe. Ang mga salitang ito ay tumagos hindi lamang kay Rafael, kundi pati na rin kay Amara. Ang di nakikitang pader sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila lalong tumibay, ngunit sa puso ni Amara, ang pagmamalaki ay lalong nag-alab. Habang nagpapatuloy ang mga araw, nagsimulang mapansin ni Amara ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, habang inaayos niya ang opisina ni Don Ricardo, nakita niya ang isang ledger na nakabukas sa mesa. Hindi man siya nakapag-aral ng husto, ngunit nakikita niya ang mga hindi magkakaugnay na numero, ang mga malalaking halaga na nawawala, at ang mga lumalaking utang ng mga kasama na tila hindi na kailanman mababayaran. Mayroon ding mga kasama na biglang nawawala. Isang araw, ang pamilya ni Mang Tonyo, na kapitbahay niya mula pagkabata, ay bigla na lamang umalis sa gitna ng gabi, iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Nang tanungin niya ang iba, ang tanging sagot nila ay pinatalsik sila, ngunit walang malinaw na paliwanag. Ang kanilang mga lupang sinasaka na matagal na nilang inaalagaan ay ipinaubaya sa iba. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa isip ni Amara. Ang sunog, ang hindi malinaw na mga transaksyon sa libro, ang biglaang pagkawala ng mga kasama, parang mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Ang kanyang kutob mula sa sunog ay lalong lumakas, na ito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang simula ng mas malalim na lihim na nakabaon sa puso ng Hacienda Paraiso. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang totoo. Kabanata 3. Mga bulong ng nakaraan. Isang gabi, habang naghahanda si Amara ng hapunan sa kusina, narinig niya ang nagkukumustahang tinig ni Don Ricardo at isang lalaking hindi niya kilala. Ang mga ito ay nasa sala lamang, ngunit tila may kalayuan ang kanilang mga upuan mula sa kusina at ang kanilang mga tinig ay mahina. Naglalagay si Amara ng mga pinggan sa aparador nang magsimulang magsalita si Ricardo. Ang kanyang tinig ay bahagyang naiirita. Hindi ko maintindihan bakit pa natin pinag-uusapan ang mga lumang papeles na yan. Bulong ni Ricardo. Matagal nang patay ang matandang si Aling Pachita. Ang lupa na yon ay atin na. Nakasulat na sa titulo ang pangalan ng ating pamilya. Sumagot ang estranghero. Ang tinig nito ay malamig at kalkulado. Ngunit may naglalabasang bulungan, Don Ricardo. Mga lumang kasama na tila may naalala pa. Ang lupa ng mga Ramos, na ngayon ay malaking bahagi ng taniman ng tubo, ay matagal nang pinaghihinalaan. Kung may lalabas na patunay, maaring maging malaking gulo sa korte. Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Wala silang patunay. Sino ang maniniwala sa kanila? Mga hamak na kasama lang sila. Sige, mag-ingat ka na lang at siguraduhin mong walang lalabas na kahit ano. Alisin mo ang sino mang magtatangkang magsalita. Napatigil si Amara. Ang hawak na pinggan ay muntik ng mahulog. Mga Ramos? Aling Pachita? Tumawid sa kanyang isip ang matandang kwento ng kanyang lola tungkol sa pamilya Ramos, ang mga dating may-ari ng pinakamalaking taniman ng tubo bago ang mga De La Cruz, na wala umano ang kanilang lupa sa misteryosong paraan at ang pamilya ay biglang naglaho. Isang bulong-bulungan na ipinagbabawal sabihin dahil sa takot sa pamilya De La Cruz. Ang sunog, ang mga nawawalang kasama. At ngayon ito, hindi na ito basta aksidente o maling pamamahala. Ito ay isang madilim na lihim. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagbabasa si Rafael sa kanyang silid, kumatok si Amara. Hindi niya nais na maghintay pa. Don Rafael, simulan niya.
Ang kanyang tinig ay halos bulong. May narinig po ako tungkol sa pamilya Ramos at ang lupa ng hasyenda. Tiningnan siya ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Isinalaysay ni Amara ang narinig niya. Ang takot sa kanyang tinig ay halata. Hindi po ito aksidente, Don Rafael. Mayroong malaking lihim ang inyong pamilya. Naging maputla ang mukha ni Rafael. Mga Ramos, ngunit Amara, ang hasyenda ay pagmamay-ari na ng aming pamilya sa loob ng mahabang panahon. Imposible. Hindi ko pinaniniwalaan na ang aking lolo ay makakagawa ng ganoong kasamaan. Pero narinig ko po, Don Rafael, ang pag-uusap ni Don Ricardo at ng isang stranghero. Giit ni Amara. Bakit po sila nag-aalala sa mga lumang papeles kung wala silang itinatago? At ang pamilya ni Mang Tonyo, ang kanilang lupa ay dating malapit sa lupain ng mga Ramos. Marahil ay may koneksyon po. Malalim na nag-isip si Rafael. Ang kanyang puso ay nahati. Ang katapatan sa kanyang pamilya at ang konsensya na ngayon ay nagbabala sa kanya ng isang malaking kawalan ng katarungan. Sa wakas, tumingin siya kay Amara. Ang mga mata ay nagpakita ng matinding determinasyon. Kung tama ka, Amara, kailangan nating malaman ang totoo. Hindi ako maaaring manatiling tahimik kung may nagaganap na ganoong kasamaan sa ilalim ng pangalan ng aking pamilya. Mula noon, nagsimula ang kanilang delikadong pagtutulungan. Ginamit ni Amara ang kanyang mga koneksyon sa mga kasama. Tahimik siyang nagtatanong sa mga matatanda, sa mga nakakaalala pa sa mga panahon bago ang mga De La Cruz. Lumalabas siya sa gabi, naglalakad sa mga madidilim na eskinita ng komunidad, nakikinig sa mga bulong, at naghahanap ng mga pahiwatig. Nalaman niya ang mga lumang kwento ng puwersahang pagbili ng mga pekeng dokumento at ng isang pamilya na sa pilitang pinalayas. Samantala, ginamit ni Rafael ang kanyang posisyon upang makakuha ng access sa mga lumang papeles ng hasyenda. Sa kanyang tanggapan, sa ilalim ng sikat ng buwan, siya ay naghahanap sa mga lumang ledger, titulos de propiedad, land titles, at mga sulat. Malalim ang kanyang pagsisiyasat, pinaghahambing ang mga petsa, pangalan, at mga hangganan ng lupa. Natuklasan niya ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon, mga pirma na tila peke, at mga pagkakaiba sa mga sukat ng lupa na nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng panloloko. Ang kanilang paghahanap sa katotohanan ay hindi nagtagal, ay nagdulot ng panganib. Nagsimulang mapansin ni Ricardo ang pagiging abala ni Rafael at ang madalas na pagkawala ni Amara sa kanyang mga gawain. Isang hapon, habang naglalakad si Amara sa gitna ng taniman ng tubo, may isang anino na sumusunod sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na tingin ng kapatasan ni Ricardo, si Mang Berting, na kilala sa pagiging tapat at walang awa. Amara, sabi ni Mang Berting, ang kanyang tinig ay mababa. Masyado kang mausisa. Mas mabuti kung manatili ka sa iyong lugar. May mga bagay na hindi dapat iniistorbo. Kung hindi, baka pati ang iyong pamilya ay madamay. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Nanginginig si Amara, ngunit hindi niya ipinakita. Wala akong ginagawang masama, Mang Berting. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang trabaho mo ay maglingkod, hindi mag-imbestiga. Sagot ni Mang Berting, bago umalis at iniwan si Amara na may malamig na pawis sa kanyang likod. Isang gabi, habang palihim na pumupunta si Amara sa bodega ng hasyenda upang tingnan ang mga lumang kahon na maaaring naglalaman ng mga luma pang papeles, biglang bumukas ang pinto. Si Ricardo. Mabilis na nagtago si Amara sa likod ng isang tumpok ng mga sako. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay nagwawala. Humakbang si Ricardo papasok, may hawak na lampara at tiningnan ang paligid. Ang mga anino ay sumasayaw sa kanyang likod. Mukhang may hinahanap siya. Naramdaman ni Amara ang panganib. Ito na, mahuhuli siya. Ngunit bago pa man makalapit si Ricardo sa kanyang pinagtataguan,
Isang tinig ang biglang sumigaw mula sa labas. "Ricardo, narito ka pala. Hinahanap ka ni inay. May mahalagang bagay na nais niyang pag-usapan." Ito ay si Rafael. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng pagkainip. Napalingon si Ricardo, napakunot ang noo. "Ano naman ang importanteng bagay na yan? Nakita mo ba ako rito?" "Hindi, narinig ko lang na may tao rito," sagot ni Rafael, lumapit sa pinto. Tila nagtataka. "Dalian mo." Tila galit na galit si inay. Nag-aalangan si Ricardo, ngunit ang utos ng kanyang ina ay isang bagay na hindi niya maaaring baliwalain. Tiningnan niya ang bodega sa huling pagkakataon, bago lumabas at isinara ang pinto. Napahinga ng maluwag si Amara. Nang marinig niyang lumayo ang kanilang mga yabag, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Rafael na nakatayo pa rin sa labas ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalala. "Kailangan kang mag-ingat, Amara," bulong ni Rafael nang makalapit siya. "Muntik ka na." Mukhang may kutob na si Ricardo. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang puso. Pinoprotektahan siya ni Rafael. Inilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Ang kanilang ugnayan ay lalong lumalim, hindi lamang sa paghahanap ng katotohanan, kundi pati na rin sa pagitan ng dalawang kaluluwang nagbabahagi ng parehong panganib. Habang lumalala ang panganib, naisip ni Amara ang kanyang lola at ang mga lumang kwento na ipinasa nito. Mayroong isang matandang manghuhula sa kabilang bayan, si Aling Nena, nakilala sa kanyang malalim na kaalaman sa kasaysayan ng lugar at sa kanyang kakayahang makakita sa hinaharap. Isang maagang umaga, bago pa man sumikat ang araw, palihim na pumunta si Amara sa bahay ni Aling Nena. Ang kubo nito ay nakatago sa gitna ng mga puno at napapalibutan ng mga halamang gamot. Ang matanda ay may nakakaakit na ngiti at mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. "Inaasahan ko ang iyong pagdating, Amara," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin. Ang nakaraan ay laging naghahanap ng paraan upang ibunyag ang sarili. Isinalaysay ni Amara ang lahat. Ang sunog, ang mga nawawalang kasama, ang mga lihim na pag-uusap, ang kanyang paghahanap ng katotohanan kasama si Rafael, at ang lumalaking panganib. Mahaba ang paghinga ni Aling Nena. Ang Hacienda Paraiso, ang pangalan nito ay isang biro ng kapalaran. Hindi ito paraiso para sa lahat. Matagal nang mayroong anino na bumabalot sa lupaing iyan, isang anino mula sa nakaraan. Ang pamilya Ramos, sila ang tunay na nagpatayo ng kayamanan na yan. Ngunit inagaw ito sa kanila, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa panlilinlang at kasakiman. Ang kanilang dugo, ang kanilang pawis, ang kanilang luha ay ibinaon sa lupaing iyan. At iyan ang tinatawag na utang na dugo. Kinilabutan si Amara. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Nena?" "Ang utang na dugo ay hindi madaling bayaran, Amara. Ito ay kumakapit sa kaluluwa ng lupa at sa mga taong nakikinabang dito. Ang mga De La Cruz, sila ay nagtatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Kaya ang kapahamakan ay laging sasapit sa kanila hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan." Inabot ni Aling Nena ang isang lumang anting-anting, isang maliit na batong kulay kape na may inukit na simbolo ng araw at buwan na isinusuot sa leeg. "Hawakan mo ito, Amara. Ito ay ibinigay sa akin ng aking ina at sa kanya ng kanyang ina. Protektahan ka nito mula sa masasamang mata at puso. Ngunit higit sa proteksyon, ito ay magsisilbing paalala na ang liwanag ng araw at ang gabay ng buwan ay laging naroon para sa mga naghahanap ng katotohanan. Tandaan mo, Amara, tanging ang katotohanan lamang ang makakapagpalaya sa lupaing ito at sa mga kaluluwang nakatali dito." Sa pagbabalik ni Amara sa hasyenda, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi, ngunit meron ding kakaibang lakas na gumapang sa kanyang loob. Ang mga bulong ng nakaraan ay naging malinaw na ngayon.
At ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang biktima ng utang na dugo ng Hacienda Paraiso. At sa kanyang leeg, ang anting-anting ay tila nagliliyab sa ilalim ng kanyang damit, isang lihim na sumasagisag sa kanyang pagnanais na ilabas ang katotohanan. Ang abo mula sa nagdaang sunog ay nanatili pa rin sa hangin ng Hacienda Paraiso, isang malungkot na paalala ng nagdaang kapahamakan. Subalit, sa kabila ng pinsala, ang buhay ay patuloy na gumulong. Si Amara, tulad ng dati, ay abala sa kanyang mga gawain. Naglilinis, naghahanda ng pagkain, at inaasikaso ang pang-araw-araw na pangangailangan ng malaking bahay ng mga De La Cruz. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na paggawa, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang huling mga salita ni Doña Elena ay nagpaalala sa kanya ng kanyang lugar. Ngunit ang amoy ng usok na may bahid ng kemikal na kanyang naamoy sa pinangyarihan ng sunog ay patuloy na gumugulo sa kanyang kalooban. Ito ay isang uri ng usok na hindi nagmumula lamang sa nasusunog na tubo. Samantala, si Don Rafael ay hindi rin mapakali. Ang imahe ni Amara, ang dalagang matapang na walang takot na sumugod sa apoy, ang kanyang mga mata na nagliliyab sa determinasyon, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, nakasanayan niyang makita ang mga kasambahay bilang mga anino lamang sa likuran, mga taong nariyan upang magsilbi, hindi upang mamuno o magpakita ng pambihirang tapang. Ngunit si Amara ay iba. Siya ay mayroong kislap, isang kaluluwang buhay na nagtatago sa likod ng simpleng uniforme. Kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Amara sa likod ng bahay, lumapit si Rafael na may hawak na isang libro. "Amara," bati niya, ang kanyang tinig ay mahinahon. "May mga nasugatan pa rin ba mula sa sunog? Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam kang mga halamang gamot na makakatulong para sa mga paso at usok." Tumingala si Amara, nagulat sa paglapit ni Rafael. Yumuko siya ng bahagya, ipinapakita ang kanyang paggalang. "Magandang hapon po, Don Rafael. Mayroon pa rin po, ngunit unti-unti na pong gumagaling. Sa mga paso po, ginagamit namin ang malunggay o lagundi na dinidikdik at nilalagay sa sugat. Para sa usok naman po, pinaiinom namin sila ng mainit na tubig na may luya." Tinuro niya ang ilang halaman sa gilid ng bakod. "Iyan po ang lagundi." Napakahusay sa ubo at sipon. Napangiti si Rafael. "Maraming salamat, Amara. Hindi ko alam na mayroon kang malawak na kaalaman sa mga halamang gamot. Lumaki ka ba rito sa hacienda?" "Opo, Don Rafael," sagot ni Amara, bahagyang nag-aalangan. "Mula po bata pa ako. Ang lola ko po ang nagturo sa akin ng mga yan. Sabi niya po, ang lupa ang pinakamabuting manggagamot." "Kung gayon," sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nananabik, "marahil ay may alam ka rin sa mga kwentong bayan ng lugar o ang kasaysayan ng hacienda. Gusto kong malaman ang higit patungkol sa buhay dito, hindi lang sa kung ano ang nakasulat sa mga libro." Mula noon, nagkaroon sila ng mga tagong pag-uusap. Sa mga sandaling maluwag si Amara sa kanyang mga gawain, madalas siyang lapitan ni Rafael. Minsan, sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ibinabahagi ni Rafael ang mga libro na binabasa niya, mga nobela tungkol sa rebolusyon, mga aklat sa agrikultura, at mga pilosopiya mula sa malalayong lugar. Nagkaroon ng kakaibang mundo si Amara sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ipinakita ni Amara kay Rafael ang tunay na buhay sa hacienda. "Mahirap po ang buhay namin, Don Rafael," minsang sabi ni Amara habang itinuturo ang mga kubo ng mga kasama na halos gumuho na. "Ang tubo po ay ang aming buhay, pero hindi po namin nakukuha ang sapat na bayad. Hindi na po nga halos sapat para sa pagkain ng aming mga pamilya. Lalo na po ngayon, simula nang maging si Don Ricardo ang namamahala."
Narinig ni Rafael ang mga kwento ng kawalan ng katarungan, ang pagputol ng rasyon, ang pagtaas ng upa sa lupang dati walang bayad, ang sapilitang pagpapautang na lalong nagbaon sa mga kasama o sa utang, ang kanyang pananaw na hinubog ng kanyang pag-aaral sa Maynila at ng kanyang mapagmalasakit na puso ay lalong lumawak. Nakita niya ang isang sistema ng pang-aapi na dating nakatago sa ilalim ng matatamis na salita at sining ng pagiging maginoo. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang sitwasyon. Bulong ni Rafael, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. May magagawa kaya ako para makatulong? Ngunit ang kanilang pagiging malapit ay hindi nagtagal ay napansin. Si Doña Elena, na may matatalas na mata, ay madalas na nakikita silang nag-uusap sa sulok. Hindi rin nagtagal. Dumating sa hasyenda si Senyorita Isabela Reyes, ang anak ng isang makapangyarihang pamilya mula sa kalapit na lalawigan. Si Isabela ay maganda, mayaman, at puno ng yabang. Siya ang itinadhana para kay Rafael, ayon sa kagustuhan ng mga De la Cruz. Sa unang pagtatagpo ni Isabela at Amara, kitang-kita ang paghamak sa mga mata ng senyorita. Isang hapon, habang nagliligpit si Amara ng mga pinagkainan sa mesa, sinadyang ibuhos ni Isabela ang kaunting kape sa sahig, malapit sa paanan ni Amara. Hindi mo ba nakikita yan, Inday? Malamig na sabi ni Isabela. Hindi mo ba alam kung paano maglinis ng maayos? Ang dumi ng bahay na ito. Yumuko si Amara at mabilis na pinunasan ng sahig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ipagpaumanhin ninyo po, senyorita. Tsk! Sambit ni Isabela. Tumingin kay Rafael na tahimik na nanonood. Rafael, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang mga kasambahay ninyo. Napakabagal at walang kaayusan. Pinilit ni Rafael na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Bawat tao ay may sariling galing, Isabela. Hindi natin sila pwedeng husgahan batay lamang sa kanilang posisyon. Tila masyado ka namang mapagpatawad, Rafael. Sagot ni Isabela na may bahid ng panunuya. Dapat mong tandaan ang iyong katayuan. Mayroon tayong dapat panatilihin na imahe. Ang mga salitang ito ay tumagos hindi lamang kay Rafael, kundi pati na rin kay Amara. Ang di nakikitang pader sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila lalong tumibay, ngunit sa puso ni Amara, ang pagmamalaki ay lalong nag-alab. Habang nagpapatuloy ang mga araw, nagsimulang mapansin ni Amara ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, habang inaayos niya ang opisina ni Don Ricardo, nakita niya ang isang ledger na nakabukas sa mesa. Hindi man siya nakapag-aral ng husto, ngunit nakikita niya ang mga hindi magkakaugnay na numero, ang mga malalaking halaga na nawawala, at ang mga lumalaking utang ng mga kasama na tila hindi na kailanman mababayaran. Mayroon ding mga kasama na biglang nawawala. Isang araw, ang pamilya ni Mang Tonyo, na kapitbahay niya mula pagkabata, ay bigla na lamang umalis sa gitna ng gabi. Iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Nang tanungin niya ang iba, ang tanging sagot nila ay pinatalsik sila. Ngunit walang malinaw na paliwanag. Ang kanilang mga lupang sinasaka na matagal na nilang inaalagaan ay ipinaubaya sa iba. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa isip ni Amara. Ang sunog, ang hindi malinaw na mga transaksyon sa libro, ang biglaang pagkawala ng mga kasama. Parang mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Ang kanyang kutob mula sa sunog ay lalong lumakas, na ito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang simula ng mas malalim na lihim na nakabaon sa puso ng Hacienda Paraiso. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang totoo. Kabanata 4. Mangluoy Dolcina at mahirap na pagpipilian. Matapos ang insidente sa bodega at ang bantang babala mula kay Mang Berting, naging mas maingat sina Amara at Rafael sa kanilang paggalugad. Ang anting-anting na ibinigay ni Aling Nena ay ngayon ay nakasabit ng mahigpit sa leeg ni Amara, isang tahimik na pangako ng proteksyon at gabay na nagpapaalala sa kanya
na ang liwanag ay laging makakahanap ng daan. Ang kanilang mga lihim na pagpupulong ay naging mas madalas at mas kailangan. Ginamit ni Amara ang kanyang mga koneksyon sa mga kasama upang unti-unting makakalap ng mga lumang kwento, bahagi ng mga usapan, at maging isang punit-punit na mapa ng orihinal na hangganan ng lupain ng pamilya Ramos. Isang matandang babae, si Lola Ising, ang nagbahagi ng kwento ng kanyang lolo na naroroon pa ng unang bilhin ng pamilya De La Cruz ang lupain. Nagsalita ang kanyang lolo tungkol sa isang lihim na pagpupulong, isang sapilitang bentahan sa ilalim ng pananakot, at isang nakatagong dokumento, isang huling habilin o liham mula sa orihinal na may-ari, si Aling Pasita Ramos, na nagmamakaawa na ibalik ang kanyang lupa sa kanyang mga tao kung may masamang mangyari sa kanya. Sinasabing ang dokumentong ito ay itinago sa isang pinagkakatiwalaang katiwala na bigla na lang naglaho. Samantala, ginugol ni Rafael ang mga gabing walang tulog sa pagsusuri ng mga lumang archive ng pamilya De La Cruz. Nakahanap siya ng mga pagkakaiba sa mga titulos de propiedad, titulo ng lupa, mga hindi magkatugmang petsa, at mga malabong description ng mga lupain na tila mahiwagang lumalaki sa paglipas ng panahon. Nakatuklas siya ng mga lumang ledger entry para sa mga bayad na napakababa kung ikukumpara sa halaga ng lupa, at iba pa na tila para sa katahimikan o paglilipat ng mga dating kasama. Ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya ay nagmula sa isang maalikabok at nakalimutang kahon sa pinakamalalim na bahagi ng silid-aklatan ng hasyenda. Gamit ang isang nakatagong susi na naaalala niya mula sa tanggapan ng kanyang lolo, natagpuan ni Rafael ang isang nakakandadong kompartamento sa likod ng isang estante ng libro. Sa loob, sa gitna ng mga nanilaw na liham, natagpuan niya ito, isang maliit at detalyadong inukit na kahoy na kahon. Naglalaman ito ng isang huling habilin, nakasulat sa eleganteng lumang script, pirmado ni Pasita Ramos, na malinaw na nagsasaad na ang lupa ay dapat hatiin sa kanyang mga kasama. Kung ang kanyang pamilya ay biglang maglaho sa ilalim ng mga kahina-hinalang pangyayari. Ito ay may petsang 1 taon bago bilhin ng pamilya De La Cruz ang lupain. Mayroon din itong detalyadong mapa na iba sa opisyal na mapa ng hasyenda na nagpapakita ng tunay na hangganan at mga pangalan ng orihinal na mga pamilyang nagtrabaho sa lupa. Binanggit ng huling habilin ang isang partikular na katiwala na nagngangalang Mang Pilo na pinagkatiwala ang maghatid nito kung may mangyari. Naaalala ni Rafael ang pangalang Mang Pilo mula sa mga kwento ni Lola Ising. Siya ang misteryosong naglaho matapos ang paglilipat ng lupa. Ito na, ang hindi matatawarang katotohanan. Habang pinagsama-sama ni Amara at Rafael ang mga pira-pirasong katotohanan, hindi man ito nagtagal ay napansin. Si Doña Elena, isang matriarka na may mga matang nakakakita sa lahat at mga tainga sa bawat sulok, ay nagsimulang makita ang nakakagambalang pagiging malapit ng kanyang anak at ng kasambahay. Si Ricardo, na dati nang naghihinala sa biglang pagiging magkaibigan ni Amara at Rafael, ay napansin ang paggala ni Rafael sa silid-aklatan sa gabi at ang mga pabulong na usapan ni Amara sa mga kasama. Rafael, ang iyong pagiging malapit sa mga kasama ay lumalampas na sa katanggap-tanggap, deklara ni Doña Elena isang gabi sa hapagkainan. Ang kanyang boses ay matalas na parang basag na salamin. Si Isabela Reyes, na tila semi-permanenteng residente na sa hasyenda, ay ngumiti ng may panunuya mula sa kabilang dulo ng mesa. Inay, ako po ay nag-aaral tungkol sa agrikultura. Kinakailangan kong maunawaan ang kalagayan ng mga manggagawa. Kalmadong sagot ni Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding determinasyon na hindi nakaligtas sa kanyang ina. Mayroon tayong mga tauhan para diyan. Hindi mo trabaho ang makisalamuha sa kanila,
na para bang pantay kayo. Sagot niya. At ikaw, Amara? Ang kanyang tingin, malamig at mapanukso, ay tumama kay Amara na naghahanda ng kanilang pagkain. Masyado kang nagiging mapangahas. Ang iyong lugar ay sa kusina, hindi sa pakikipag-usap sa aking anak ng palihim. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Amara, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin, senyora. Binaliwala siya ni Doña Elena. Ricardo, kailangan nating mapabilis ang kasal ni Rafael at Isabela. Ang kanyang isip ay tila nalilihis sa mga walang kabuluhang bagay. Tumango si Ricardo na may nakakakilabot na kislap sa kanyang mga mata. Tama kayo, inay. At tungkol naman kay Amara, dagdag niya, tinitingnan si Amara ng may paghamak. May mga bulungan akong naririnig. May nagsasabing nagnanakaw siya ng mga pagkain mula sa bodega at nagkukulang pa raw sa mga kasama para sumunod sa kanya. Napasinghap si Amara. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok. Ang mga akusasyon ay walang batayan, malisyoso. Naramdaman niya ang anting-anting na umiinit sa kanyang dibdib. Iyan ay kasinungalingan, Don Ricardo. Bulong niya, hindi na mapigilan ang kanyang galit. Hindi po ako magnanakaw o mangkukulam. Ikinampay ni Doña Elena ang kanyang kamao sa mesa. Huwag kang sasagot sa aking anak babae. Ang iyong pagkawalang galang ay hindi na matatanggap. Baka kailangan kitang ipadala sa Guardia Sibil upang turuan ng leksyon. Ang banta ay malinaw, bilangguan. Ang mga banta ay nagdulot ng matinding bigat sa kalooban ni Amara. Gumapang ang takot sa kanya, lalo na para sa kanyang pamilya sa baryo. Ngunit ang mga larawan ng pagdurusa ng mga kasama, ang kawalan ng katarungan na kanyang natuklasan, at ang alaala ng mga salita ni Aling Nena ay nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Alam niyang hindi siya maaring umurong. Isang hapon, ipinatawag ni Doña Elena si Amara sa kanyang tanggapan. Si Ricardo ay nasa tabi niya. Naroroon din si Isabela na may nakangising mukha. Amara, simula ni Doña Elena na may pagka-plastic sa kanyang tono. Narito kami para magbigay sa iyo ng pagkakataon. Alam namin ang tungkol sa iyong pakikisalamuha kay Rafael at sa mga lihim na paghahanap mo. Kami ay handang magbigay sa iyo ng sapat na halaga, isang biyaya. Kung lilisan ka sa hasyenda at hindi na muling babalik, kalimutan mo ang lahat ng iyong nalaman. Sa ganoong paraan, mananatiling tahimik ang lahat. Ito ay isang suhol, isang paraan upang patahimikin siya. Tiningnan ni Amara ang tatlo, ang matigas na matriarka, ang malupit na kapatid, at ang nangungutya na nobya. At isang matinding determinasyon ang nag-alab sa kanya. Hindi po ako magtatago, senyora, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko po kayang ipagpalit ang katotohanan para sa aking katahimikan. Ang lupaing ito, ang Hacienda Paraiso, ay itinayo sa pawis at dugo ng mga Ramos at ng mga kasama. Ang mga lihim na inyong itinatago ay kailangan ng malaman ng lahat. Ang paggawa po ng tama ay hindi nababayaran. Humakbang si Ricardo pasulong. Ang kanyang mukha ay baluktot sa panunuya. Baliw ka ba, babae? Sino ang maniniwala sa isang kasambahay na kagaya mo? Papakulong kita. Hindi ka nasisikat ng araw sa labas ng bilangguan. Makulong man po ako o patayin ninyo, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan, deklara ni Amara. Nakataas ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanyang tingin at ni Doña Elena, walang takot. At hindi po ako titigil hanggat hindi ito nabubunyag. Tumawa si Isabela. Napakayabang. Tingnan mo nga ang sarili mo, isang hampas lupa na nagpapangarap na makipagpantay sa amin. Ang tunay na yaman po ay hindi nasusukat sa ginto, senyorita, kundi sa katapatan at katarungan. Kalmadong sagot ni Amara, hindi natitinag ang kanyang mga mata. Narinig ni Rafael ang bahagi ng komprontasyon, ang malamig na galit sa boses ng kanyang ina, ang nakakalasong banta ni Ricardo, at ang paghamak ni Isabela
ay nag-alab ng apoy sa kanyang kalooban. Ngunit ang hindi matitinag na tapang ni Amara, ang kanyang pagtanggi na suhulan o takutin, ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Lumalaban siya para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili, isang bagay na alam niyang tama. Bigla siyang sumugod sa tanggapan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. "Tama na, Inay. Ricardo, hayaan ninyo si Amara." Bumaling sa kanya si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Rafael, wala kang pakialam dito. Ang babaeng ito ay isang panganib sa ating pamilya. Ang panganib sa ating pamilya ay ang mga kasinungalingan na ating itinago." Umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael, ikinagulat ng lahat. Itinaas niya ang maliit na kahoy na kahon at ang nanilaw na huling habilin. "Natagpuan ko ito, ang huling habilin ni Aling Pasita Ramos. Ang hasyenda na ito ay hindi tunay na atin. Ito ay kinuha sa panlilinlang." Sumugod si Ricardo sa mga dokumento, ngunit matalinong umilag si Rafael. "Rafael, baliw ka na ba? Nasaan ang iyong katapatan sa iyong pamilya?" "Ang aking katapatan ay sa katotohanan at katarungan, Ricardo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Direktang tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay nadudurog. "Inay, hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganitong pamumuhay. Hindi ko kayang manatiling tahimik habang patuloy na pinahihirapan ang mga tao sa ilalim ng isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay kailangan ng matapos." Napaatras si Doña Elena, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. "Rafael, ipagkanulo mo ang iyong sariling pamilya, ang iyong dugo. Hindi ito pagtatraidor, Inay. Ito ay pagtatama ng isang malaking pagkakamali. Kung kinakailangan kong talikuran ang lahat ng mayroon ako, ang aking posisyon, ang aking pamana, para lang mailabas ang katotohanan at maitama ang mali, gagawin ko," deklara ni Rafael. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Amara. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na panata ang lumipas sa pagitan nila. Isang pangako ng hindi matitinag na pagkakaisa. "Papanindigan ko ang katotohanan, anuman ang kapalit. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang buong katotohanan tungkol sa Hacienda Paraiso." Ang bigat ng kanyang mga salita ay nanatili sa hangin. Isang deklarasyon na yumanig sa mismong pundasyon ng kapangyarihan at prestihiyo ng pamilya de la Cruz. Ang labanan ay tunay nang nagsimula. Kabanata 5, Bagyo at hindi matitinag na tapang. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang init ng araw ay hindi lamang nagpapaso sa lupa ng Hacienda Paraiso, kundi maging sa mga kaluluwa nito. Dumating ang taunang fiesta ng ani, isang tradisyon ng pamilya de la Cruz upang ipagdiwang ang masaganang ani ng tubo. Ngunit sa ilalim ng matatamis na musika at makukulay na dekorasyon, mayroong isang mabigat na tensyon na pumupulupot. Ang malaking patio ng bahay ng mga de la Cruz ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at makukulay na tela. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na baboy at mga matatamis na kakanin. Ang mga kasama na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit ay naroroon, nagtatrabaho o nakikipaghalubilo sa malaking bilang sa pilitang nangumingiti sa harap ng kanilang mga Panginoon. Ang mga bisita mula sa iba't ibang probinsya, kabilang ang pamilya ni Isabela, ay naroroon din. Ang kanilang mga tawa at bulungan ay bumubuo ng isang simponya ng kapaimbabawan. Si Amara, tulad ng dati, ay abala sa paghahain ng pagkain at pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanyang anting-anting ay nakatago sa ilalim ng kanyang baro, nagbibigay sa kanya ng tahimik na lakas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, nakatingin sa paligid. Lalo na kay Don Rafael na nakikipag-usap sa mga bisita. Tila kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita
ng isang apoy na handa ng sumiklab. Si Ricardo naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga mamayayaman. Ang kanyang ngiti ay peke at ang kanyang tingin ay madalas na napupunta kay Amara, puno ng pagbabanta. Si Doña Elena, nakaupo sa isang silya na tila trono, ay abala sa pagmamasid sa lahat. Ang kanyang mukha ay matigas, na tila may pinaplano. Nagsimula ang program. Nagkaroon ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw, mga awit, at pagkatapos ay ang pagbibigay ng papuri sa pamilya de la Cruz sa kanilang kabutihan at mapagbigay na pamamahala. Habang nagsasalita si Ricardo sa harap ng lahat, nagpupuri sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang galit. Ito ay isang pagtawa sa mukha ng mga kasama na naghihirap. Biglang tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay matalim at lumakad patungo sa gitna ng patio. Sa harap ng lahat, ang ingay at mga bulungan ay unti-unting namatay. Ang lahat ay tumingin sa kanya. Nagtataka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Narito po tayo ngayon upang ipagdiwang ang ani, ang pagpapatuloy ng buhay. Ngunit bago pa man tayo magpatuloy sa pagdiriwang, mayroon po akong nais na ibahagi sa inyo. Isang katotohanan na matagal nang inilibing sa ilalim ng lupa ng Hacienda Paraiso. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga tao. Nagulat si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Ricardo, na nasa entablado, ay kumuyom ang kamao. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ang Hacienda Paraiso, na tinawag nating Paraiso, patuloy ni Rafael, ay itinayo sa kasinungalingan. Ang lupang ito, ang yaman na ating tinatamasa, ay hindi tunay na atin. Ito ay kinuha sa panlilinlang mula sa tunay na may-ari, ang pamilya Ramos, at mula sa mga kasama na nagbigay ng kanilang pawis at dugo upang buhayin ito. Sa sandaling iyon, naglakad si Amara patungo kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay matapang. May dala siyang isang maliit na kahoy na kahon at ang nanilaw na dokumento, ang huling habilin ni Aling Pachita Ramos. Ipinakita niya ito sa mga tao. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Narito ang patunay, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ito ang huling habilin ni Aling Pachita Ramos, na nagsasaad na ang lupang ito ay dapat ibalik sa kanyang mga kasama kung sakaling may masamang mangyari sa kanya. Mayroon din itong lumang mapa na nagpapakita ng tunay na hangganan ng lupain, na iba sa opisyal na titulo ng mga De La Cruz. Ang aming mga pamilya, ang mga Ramos, ay sa pilitang pinalayas. Ang mga nawawalang kasama, ang kanilang lupa ay kinuha upang palakihin ang hasyenda na ito. Pati ang sunog, hindi po aksidente. May amoy po ng kemikal na nakita ko, isang paraan para sirain ang mga lumang ebidensya. Ang mga salita ni Amara ay tumagos sa gitna ng karamihan. Nagulantang ang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong pagkagulat at galit. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Ang mga bisita ay nagulantang din. Ang ilan ay nagulat. Ang iba naman ay naiinis. Kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang babaeng ito ay isang mangkukulam. At ikaw, Rafael, pinagtataksilan mo ang iyong sariling pamilya para sa isang kasambahay. Sumugod si Ricardo sa entablado, bumaba, at mabilis na lumapit kina Amara at Rafael. Sinubukan niyang agawin ang mga dokumento mula sa kamay ni Amara. Ngunit mabilis na umilag si Rafael, inilagay si Amara sa likuran niya. Huwag mong hahawakan ang mga dokumentong ito, Ricardo, sigaw ni Rafael. Ito ang katotohanan. Nagalit si Ricardo. Wala kang karapatang magsalita at ikaw, Amara, hinding-hindi ka makakalabas na buhay dito. Sa isang mabilis na kilos, hinugot niya ang isang balisong mula sa kanyang bulsa
Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng fiesta. Sumugod siya patungo kay Amara. Amara, tumakbo ka! Sigaw ni Rafael at hinarang niya si Ricardo. Nagkaroon ng suntukan. Nagkalat ang mga plato at pagkain sa sahig. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagsisitakbuhan at nagkakagulo. Bantayan ang mga papeles. Sigaw ni Rafael kay Amara habang siya ay nakikipagbuno kay Ricardo. Ang mga kasama na dati tahimik at sumusunod ay nagsimulang magkaisa. Ang mga salita ni Amara, ang kanyang tapang, at ang katotohanan na matagal nang nakabaon ay nagpaliyab sa kanilang kalooban. Nakita nila si Rafael, isang de la Cruz, na ipinagtatanggol si Amara at ang kanilang karapatan. Tama na ang pang-aapi. Sigaw ni Mang Tonyo, ang ama ng pamilya na pinalayas. Tumayo siya at kasama niya ang iba pang mga kalalakihan ay sumugod upang tulungan si Rafael. Panahon na para lumaban. Ang espiritu ng bayanihan ay biglang nag-alab. Ang mga kasama, kalalakihan at kababaihan ay nagsimulang mag-alsa. Ang ilan ay tumulong upang ihinto si Ricardo, ang iba naman ay tumulong upang protektahan si Amara at ang mga dokumento. Mayroon ding mga kasama na nagsimulang magbukas ng mga bote ng petrolyo na nakatago sa bodega ng hasyenda. Ito ay ang amoy na naamoy ni Amara sa sunog, patunay na pinaplano ang pagwasak sa ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amara si Ricardo na nagpupumilit na makawala mula sa pagkakahawak ng mga kasama. Ang kanyang tingin ay nakapako sa mga dokumento na hawak ni Amara. Sa kanyang labis na galit at desperasyon, sinubukan niyang lampasan ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Sa kabilang banda, nakita niya si Doña Elena na may hawak na isang lumang revolver. Mula sa likod ng kanyang upuan, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang tingin ay nakapako kay Rafael at Amara. Ang sandali ng desisyon ay dumating. Si Ricardo ay papalapit, nagbabanta. Si Doña Elena ay may hawak na baril. Ang mga kasama ay lumalaban. Ang mga dokumento, ang huling habilin at ang mapa ay ang tanging pag-asa upang maisiwalat ang katotohanan sa buong mundo. Kung haharapin niya si Ricardo, mapoprotektahan niya ang mga dokumento, ngunit posibleng masaktan siya. Kung haharapin niya si Doña Elena, maprotektahan niya si Rafael, ngunit ang mga papeles ay maaaring masira. Mabilis na tumakbo si Amara, hindi papunta kay Ricardo, ngunit patungo sa isang pabilog na mesa sa gitna ng payo, na may nakalagay na malaking kandelabra na may maraming kandila. Ang mga apoy nito ay sumasayaw. Sa isang mabilis na kilos, inilagay niya ang huling habilin at ang mapa sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, sa isang iglap, tumayo siya sa ibabaw ng mesa, tiningnan ng lahat ng kasama at mga bisita. "Pakinggan ninyo ako," sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kabila ng kaguluhan. Ang kanyang anting-anting ay tila umiinit sa kanyang leeg. "Huwag ninyong hayaang mamatay ang katotohanan ito. Ang Hacienda Paraiso ay itinayo sa kasinungalingan. Ang bawat isa sa atin ay biktima ng kanilang kasakiman. Ang aking buhay, ang aking pamilya, ay handa kong ialay para lamang malaman ng lahat ang katotohanan." Sa sandaling iyon, sumugod si Ricardo, dala ang kanyang balisong, sa layuning saksakin si Amara at sunugin ang mga dokumento. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pangkat ng mga kasama ang dumaong sa kanya. At sa wakas ay nahawakan siya. Si Mang Tonyo, kasama ang iba pang kalalakihan, ay nagbigay ng isang malakas na suntok kay Ricardo na dahilan upang siya ay bumagsak. Kasabay nito, binaril ni Doña Elena ang baril. Ang putok ay umalingaw-ngaw sa hangin, ngunit hindi si Rafael o Amara ang tinamaan. Sa halip, isang lalaking kasama ang sumugod sa harap ni Rafael upang protektahan siya at natamaan siya sa balikat. Nakita ni Amara ang lahat. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya mula sa mesa at sa harap ng lahat, lumapit sa mga kasama na ngayon ay nagkakaisa.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang mga dokumento ay nasa kanyang kamay. Huwag kayong matakot. Tingnan ninyo ang katotohanan. Ito ang aming sandata. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang pinuno. Panahon na upang ipaglaban ang ating karapatan, ang ating lupa, ang ating dangal. Ang mga kasama na nakakita ng tapang ni Amara ay nagsimulang magkaisa. Ang mga bisita na nagulantang sa mga pangyayari ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong pagkabigla at takot. Ang mga opisyal ng Guardia Civil na nauna ng ipinadalang imbitado ni Rafael bilang paghahanda sa posibleng kaguluhan ay sumugod upang kontrolin ang sitwasyon, habang si Doña Elena ay inagawan ng baril at kinontrol ng ilang matatandang kasama na galit sa kanya. Si Amara, na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay marumi at pawisan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panalo. Ipinakita niya ang huling habilin sa mga opisyal. Ang katotohanan ay sa wakas ay inilabas, hindi sa isang bulong, kundi sa isang sigaw na yumanig sa buong Hacienda Paraiso. Ang boses ng mga inapi ay sa wakas narinig, at ang kapalaran ng hasyenda ay tuluyan ng nabago. Kabanata As, liwanag sa Hacienda Paraiso. Ang sigaw ng pagkakaisa, ang putok ng baril, at ang pagbagsak ng isang dinidiktahan ay nagpuno sa patio ng Hacienda Paraiso. Parang isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa kaguluhan. Isang katahimikan na pinunit ng mga sirena ng Guardia Civil at ng mga hiyawan ng mga nagtatagumpay na kasama. Ang mga opisyal na naunang inanyayahan ni Rafael sa isang lihim na paghahanda ay mabilis na umaksyon. Si Ricardo nababagsak na sa sahig dahil sa galit at sa suntok ni Mang Tonyo ay agad na pinusasan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliyab sa paghihiganti, nakapako kay Amara, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Si Doña Elena, na may hawak pa rin ng baril, ay agad na inagaw ito ng mga matatandang kasama, na ngayon ay walang takot. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa galit na matagal nang kinimkim. Ang matriarka, na dati puno ng awtoridad at kapangyarihan, ay ngayon ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang tingin ay blangko. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalan ng De La Cruz, na matagal nang pinoprotektahan at ipinagmamalaki, ay ngayon ay bahid ng kahihiyan. Si Isabela at ang kanyang pamilya na nakasaksi sa lahat ay mabilis na tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Hindi kami makakapayag na makasama sa ganitong iskandalo. Sigaw ng ama ni Isabela habang mabilis silang lumabas. Nilalagpasan ng mga De La Cruz na ngayon ay nakatayo sa dambana ng kanilang pagkakasala. Ang kanilang pag-alis ay isang malinaw na mensahe. Ang mga De La Cruz ay iniwan, pinahiya, at tinakwil ng kanilang sariling uri. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Amara ay nanatiling matatag. Ang kanyang anting-anting ay mainit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay matatag na hawak, ang huling habilin, at ang lumang mapa. Ang sugat sa balikat ng kasama na nagligtas kay Rafael ay mabilis na inasikaso ng iba pang mga kasama na may kaalaman sa halamang gamot. Ang mga opisyal ng Guardia Civil ay maingat na kinuha ang mga dokumento, kinukumpirma ang kanilang nilalaman. Ang katotohanan ay sa wakas ay nailabas, hindi na maikukubli. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Hacienda Paraiso ay mabilis na kumalat sa buong lalawigan at maging sa Maynila. Ang pangalan ng De La Cruz ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at pang-aapi. Si Ricardo De La Cruz ay mabilis na nilitis. Sa harap ng hindi matatawarang ebidensya, ang huling habilin ni Aling Pachita, ang mga pekeng titulo, at ang testimonya ng mga kasama,
Wala siyang nagawa kundi ang umamin sa bahagi ng kanyang mga kasalanan. Siya ay hinatulan ng mahabang taon sa bilangguan at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa kasaysayan bilang isang mapag-imbot na tagapagmana. Ang kanyang mga pagtatangkang ipaglaban ang kanyang karapatan ay naging katawa-tawa sa mata ng batas. Si Doña Elena naman ay hindi nahaharap sa parusa ng batas, ngunit ang parusa ng komunidad ay mas matindi. Ang mga dati niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ay biglang lumayo. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay nanatili, ngunit ito ay isang pamumuhay na puno ng kalungkutan at pag-iisa. Ang mga mata ng mga kasama na dati puno ng takot ay ngayon ay puno ng paghamak. Ang kanyang malaking bahay ay naging isang malamig at tahimik na kaharian kung saan ang tanging tunog ay ang bulong ng kanyang sariling konsensya. Minsan, nakita siya ni Amara na nakaupo sa kanyang silid, nakatitig sa mga lumang larawan ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, hindi dahil sa nawalang kayamanan, kundi sa nawalang dangal at sa pagkawala ng kanyang mga anak sa iba't ibang paraan. Ang kanyang pagmamataas ay nagwasak sa kanyang sariling pamilya. Ang mga lupain ng pamilya Ramos at ang iba pang lupain na ilegal na nakuha ng mga De La Cruz ay ibinalik sa kanilang mga tunay na may-ari. Ito ay isang proseso na nangailangan ng mahabang panahon at pagsisikap. Ngunit sa bawat piraso ng lupa na naibalik, mayroong isang ngiti, isang luha ng pasasalamat at isang bagong simula. Ang mga kasama ay nagsimulang magtatag ng isang kooperatiba. Pinamamahalaan ang kanilang mga lupain ng sama-sama na may katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang Hacienda Paraiso, na dati isang simbolo ng pang-aapi, ay ngayon ay naging isang hudyat ng pag-asa. Si Don Rafael, na nagbunga ng labis na paggalang sa gitna ng kaguluhan, ay gumawa ng isang malaking desisyon. Bilang bunso, hindi siya direktang may pananagutan sa mga kasalanan ng kanyang ama at lolo. Ngunit, tinanggihan niya ang kanyang karapatan sa halos lahat ng kanyang minana. Pinili niyang ipagbili ang kanyang bahagi ng legal na ari-arian upang gamitin ang pera sa pagtatayo ng mga paaralan, klinika at mga proyektong agrikultural para sa mga kasama. Hindi ko maaaring tanggapin ang kayamanan na itinayo sa kasinungalingan, Amara, sabi ni Rafael isang hapon habang naglalakad sila sa gitna ng bagong taniman. Ang araw ay sumisikat sa kanilang likuran. Ang tanging pamana na nais kong ipagpatuloy ay ang pamana ng katarungan at pag-asa. Si Amara ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay lumalim, higit pa sa anumang inaasahan nila. Hindi ito isang pag-ibig na ipinagbabawal ng lipunan. Ito ay isang pag-ibig na nagpabago sa lipunan. Hindi ko akalain na makakakita ako ng isang De La Cruz na ganyan. Bulong ni Amara. Ang kanyang kamay ay mahinahon na humawak sa kamay ni Rafael. Napangiti si Rafael. At hindi ko kailanman inakala na makakakita ako ng isang Amara season, isang kasambahay na mas matapang at mas tapat kaysa sa anumang maharlika. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa isang marangyang kasal sa simbahan dahil sa mga matatayog na pader ng lipunan na hindi pa rin ganap na nabubuwag. Ngunit ang kanilang pangako sa isa't isa ay mas malalim kaysa sa anumang ritual o tradisyon. Sila ay naging magkasama, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa paggawa. Sila ay mga kasosyo sa pagbuo ng isang bagong komunidad, isang lugar kung saan ang katayuan sa buhay ay hindi na magiging hadlang sa paggalang, pag-ibig at pagkakataon. Si Amara, ang dating kasambahay na walang pangalan sa mga mata ng mga mayayaman, ay naging isang bayani. Ang kanyang kwento ng tapang at determinasyon ay kumalat sa buong kapuluan, nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi na siya isang alipin ng kanyang posisyon, kundi isang pinuno ng kanyang komunidad. Siya ay naging isang guro, nagtuturo sa mga bata ng mga karapatan nila, ng kasaysayan ng kanilang lupa,
at ng kahalagahan ng paglaban para sa katarungan. Siya ay naging isang tagapayo, pinakinggan ng mga matatanda at ng mga kabataan. Ang kanyang boses ay nagdala ng pag-asa sa mga pusong sawi. Siya ay naging isang simbolo, isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa kayamanan o pangalan, kundi sa puso na puno ng pagmamahal sa kapwa at ng hindi matitinag na paninindigan sa katotohanan. Ang kanyang anting-anting, na ngayon ay nakasabit ng lantad sa kanyang leeg, ay naging simbolo ng kanyang paglalakbay, ng kanyang proteksyon, at ng kanyang malalim na koneksyon sa lupa at sa mga tao nito. Isang maaliwalas na umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan, si Amara at Rafael ay nakatayo sa isang burol. Tanaw ang buong Hacienda Paraiso. Ang mga tubo ay muling lumalaki, mas malusog at mas berde kaysa dati. Hindi na pinaiinom ng dugo ng pang-aapi, kundi ng pawis ng pagkakaisa. Ang mga kubo ng mga mikasama ay unti-unting pinapalitan ng mas matitibay na bahay. Ang mga bata ay naglalaro sa mga bagong paaralan, at ang mga matatanda ay nagtatanim ng kanilang sariling mga halaman ng may kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang ganda! Bulong ni Amara, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Rafael. Oo, sagot ni Rafael, ang kanyang tingin ay puno ng pag-asa. Ito ang paraiso na ating pinangarap. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa horizon, kung saan ang isang bagong umaga ay sumisikat sa Hacienda Paraiso. Hindi ito isang umaga na puno ng kapaimbabawan at kasinungalingan, kundi isang umaga na puno ng katarungan, pagkakapantay-pantay at walang hanggang pag-asa. Sa puso ng hacienda, isang bagong kwento ang nagsimula, isang kwento na isinulat ng tapang, ng isang kasambahay, at ng pag-ibig na nagpabago sa mundo.